walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, Sayaw Pilipinas para gumaan ang buhay. Siya nga ba ang superstar ng Pasko, si Santa Claus? Nagbibigay ng liwanag, pati na rin daw ginhawa, kuryente. Mga dayuhang missionaries na gagawin ang lahat, mapalaganap lang ang salita ng Diyos. Did anybody die today? Meron po bang namatay ngayon? At kapag busog ang sikmura, gagana ang utak. Mga sikat na kainan sa mga universidad. Successful rescue operation. Ay natamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andaga. Accept the Peabody as Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Sayaw Pilipinas! Ang problema gumagaan kapag idinaan sa pag-indak at paghataw, lalo pat bukod sa pagkanta. Magaling tayo rito. Kung makapag-breakdance, para siyang may pakpak. Lumilipad, sumisirko-sirko. Sa husay niyang tumambling, hindi mo aakalaing putol pala ang kanyang kaliwang paa at may diferensya naman ang kanyang kanang kamay. Sa kabila ng lahat ng ito, ang 16 anyos na si Ellie, parang hari ng dance floor sa Nueva Ecija. Inborn daw o ipinanganak ng may kapansanan si Ellie. Di umano, ipinaglihi siya sa ahas. Dati hindi ako naniniwala sa lihi-lihi. Tapos nung ipanganak ko na nga si Jerry, yun na nga. Ganun na nga yung paa niya, putol na yung isa. Tapos yung kamay niya parang kuna ng ahas talaga. 10 taong gulang pa lang daw si Ellie nung makahiligan niya ang pagsasayaw. Hindi naman daw naging hadlang ang kanyang kapansanan para maipakita ang kanyang natatanging talento. Mahirapan po pagka yung practice, nandiyan pong matumba, mapahiga, na nasasaktan po. Gusto ko pong matutunan talaga. Hilig ko po. Sa husay niyang sumayaw, napasama siya sa Mixed Styler, grupo ng mga kabataang mananayaw sa Cabiao, Nueva Ecija. Kahit daw may kapansanan siya, hindi siya pabigat sa kanilang grupo. Siya pa nga ang star dancer. Sa 10 kompetisyon na sinalihan nila, 7 raw ang naipanalo dahil kay Ellie. Pero hindi lang daw basta libangan para kay Ellie ang pagsasayaw. Ito raw ang nakikita niyang daan para muli siyang makapag-aral. Grade 6 lang kasi ang kanyang natapos. Mahirap lang po kasi kami. Yung tatay ko po, nakikibukid lang po. Tapos yung nanay ko po, wala sa bahay lang po. Habang nag-iipon siya, tuloy muna siyang iindak at sasabay sa tiyempo ng musika. At balang araw, baka maabot niya ang pangarap niyang maging international dancer.
Maliban sa pagkanta, tayong mga Pilipino, hindi rin pahuhuli sa hatawan. Katunayan, marami na tayong mga kababayan na kinilala ang mga hanep na moves sa international stage. Kasama na riyan ang grupong Jabbawockeez at Quest Crew. Pareho na silang nanalo sa America's Best Dance Crew. At kamakailan lang, isa na namang batang-batang Pilipino ang lumikha ng pangalan sa dance floor. Ang 8 taong gulang na si Lil Demon o si Angelo Baligat. Laking Hawaii pero dugong Ilocano. Siya ang newest YouTube sensation ngayon. Ang ilan sa kanyang mga video umabot na ng 1.5 million hits. Ang mga world-class Pinoy dancer na mga ito ang gustong sundan ng yapak ng grupong X-Crew. Sina Pipo, Jeff, Jenny, Ed, Jerry, Marvin, Jane, Charm, Majo at Acha. Pinagtagpo-tagpo raw sila ng hilig nila sa pagsasayaw. Nung nag-start na pong makilala dito sa Philippines yung K-pop, parang sumasali po kami ng dance contest every December sa UP. Tapos yun, naging yearly na po siya. Tapos ngayong taon po, nalaman namin na merong dance contest din. Sakto, parang may bagong kanta nun yung Super Junior. Eh, yun gusto namin sayawin, tapos gusto rin namin sumali dun sa contest. Dahil pare-pareho silang magaling humataw ng Korean pop o K-pop style, kinuha raw silang cover group ng K-pop sensation na Super Junior. Ang mga cover group ang gumagaya sa original na grupo para ma-promote pa rin ang mga ito kahit wala sila dito sa Pilipinas. At para makopya ang total look ng Super Junior, gumagastos pa sila ng pagpapasadya ng costume. Mahirap siya kasi ma-detalye yung costumes eh. Yung from paghahanap sa ukay-ukay, tapos pag nagpapagawa po kami sa mananahe, kailangan tutukan namin yung mananahe kasi baka maiba yung interpretation niya dun sa nakikita namin. Panay rin daw ang kanilang pag-ensayo para hindi sila mapahiya sa K-pop fans. 6 na buwan pa lang mula nung una silang mabuo. Pero 2 beses na raw silang nanalo sa mga kompetisyon. Madalas din daw silang naiimbitahan sa iba't ibang events. Kada performance, kumikita sila ng 3,000 to 5,000 pesos. Pwedeng-pwedeng ang pagkakitaan ang pagsasayaw. Kaya naman ang ilang mga negosyo, ito ang ginagawang pandagdag atraksyon. Mga flight attendant sa eroplano, bumigiling. Sa isang restaurant naman sa Quezon City, bukod sa masarap na pagkain, ang kanilang mga parukyano nabubusog din ng kung ano-anong dance steps. Sa hudyat ng pachinko machine, Ali-rally guys! Ali-rally! ang mga service crew, kitchen staff, pati na ang manager. Sabay-sabay na nag-groove. Kumbaga gusto namin hindi lang basta service, hindi lang basta, kumbaga may entertainment para na rin sa mga guests, para matuwa sila. Tsaka yun talaga yung yung standard ng Johnny Rockets is sumayaw. Ang theme ng kanilang mga production number, oldies but goodies. Pati ang kanilang costume at design ng buong restaurant, circa 1940s hanggang 1960s.
kada 30 minuto kung sila'y sumayaw. At kumuha pa sila ng professional choreographer. Si Jenny, ang tumatayo nilang lead dancer. Dahil daw sa maganda niyang dance performance, pati na rin ang kanyang excellent performance bilang service crew, wala pang isang taon, na-promote na siya agad bilang supervisor. Nakita sa akin ng Johnny Rockets yung hinahanap nila na excellent service at saka magaling mag-entertain ng guests, magaling sumayaw, ganon. At dahil extra work ang kanilang pagsasayaw, syempre, may aumento sila sa sweldo. Yung salary namin, above industry rates siya. So, we're very competitive. Mas mataas kaysa yung iba naming ka-level ng mga restaurants. Ano po sila, unique po sila kasi yung mga sinasayaw nila, tapos yung kanta makaluma, pero ayos lang. It makes a fun atmosphere. Let's just say that. Ito ang pangontra sa buryo. At nagpasikat rin sa mga preso ng Cebu. Sa Cebu rin lang makikita ang mga sumasayaw na tax collector. Nito lamang Oktubre nagsimula ang gimmick na ito para raw mahikayat ang mga taxpayer na magbayad ng buwis. Ang nasa likod ng pakulong ito, ang city treasurer na si Ofelia. Nagkataon daw kasing marami siyang mga kaopisinang natural dancer. At ang mga bading nilang kawani ang nagsilbing choreographer. Kanya-kanya raw sila ng gastos para sa props at costume. At tila nagbunga ang kanilang pagsasayaw. Mula 1.8 billion pesos, tumaas raw ang kanilang tax collection ng 3.6 billion pesos sa taong ito. Sabi ko, we have to change the core values of the office nga parang i-motivate ko ang mga employees. Talagang mag-joke lang mga employees namin para tatawa sila. Pero seldom na you can find taxpayers nga talagang tatawa. Napakaraming ang benepisyo sa pagsasayaw, nakakapagpaganda ng kalusugan, nakapagbibigay ng aliw, at nagagamit pa sa kung ano-anong gimmick. Kaya, Sayaw Pilipinas, sayaw! Susunod, mga sikat na kainan sa mga universidad. Bumubusog sa sikmura, pati na sa isipan ng mga estudyante.